Mga Karos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? April 23, araw po ng Martes. Yan, kasama natin si Mrs. Bali, dumaan muna tayo rito sa hardware bago tayo pumunta ng phase 4. Meron tayong binili po ron. Bali, additional na pamorma. Bali, isa lang po yung binili natin kasi marami naman po tayong stock. Yan, meron tayong biniling PVC pipe. Yung mga pako at saka elbow, no, pre, no? Ayan, one half na plywood. Yan lang pang backup. Kasi yung mga plywood na tinabas dun sa dati namin project, magkakaiba ang sukat nun according po sa plano ng poste. Kaya hindi po natin magagamit yun dun sa bago nating project sa phase 4. Tapos mga Karos, meron nga po pala tayong ano rito, materialis dito. Nagpa-stock tayo ng Dabco. Kasi yung Dabco na adhesive maganda po talaga sa ano yan, installation ng tiles. Ito naman po is yung para sa phase 3. Yun, napakadami na nagamit doon, pero kailangan naman po talaga natin yan. Kaya ito, nagpa-reserve na tayo. Bali, i-deliver nila mamaya yan sa bagong project natin sa phase 3. Yan, 30 bags ng adhesive. Ayan, 9,000. Yan, tapos meron din po tayong ipapadeliver sa Metroville project natin. Ayan, worth of 10,000 mahigit na mga tubular. Tsaka may kasamang polycarbonate. So ito po ay gagamitin sa harap po ng bahay doon sa may Metroville. Ay mga Karos, samahan niyo po muli kami, no? Ngayong araw po ng Martes, sa mga magagawa po namin dito sa project natin sa Metroville and Lumina. Yeah, let's go. Tara. Nandito pa rin tayo. Yeah, may bakal pa pala tayo. Nandiyan na po yung pako, Ate Weng. Nandiyan, salamat po. Yan, thank you. Ayan, may additional pa tayo natin steel bar para sa flooring. Ayan yung flooring natin sa extension at saka sa harap. Yan, binabakalan po natin yan. Ay, tatali na lang po ito. Okay na tayo, tinatali na lang. Bali, pagpunta natin ng phase 4, dadali natin sila Ricky, si Chichi sa phase 6. Kukunin natin yung ibang coconut lumber natin doon sa last project natin doon. Kaya dinala natin tong owner. Pare, pang merienda. Salamat ha. Okay, tara. Ayan, dito na tayo sa phase 4. Ay, si Chichi, good morning, Chi. Good morning, boss. Saka si Ricky, morning. Good morning. Ayan, bali additional lang po to na bakal. May natira naman, may natira pa dito. Pang alalay lang. Tapos sa plywood, pang forma. Tapos yung PVC pipe. Ayan, ito na yung mga nagawa rito. Ayan, may asinta na rito, kabilaan. Bali hanggang dyan na lang po yan. Hanggang dito na lang, according dito sa mga restriction tsaka mga guidelines and house rules ni Lumina. Yan, hanggang dyan na lang po. Yan sa phase 4. Pagdating po dyan sa taas, naka polycarbonate yan magkabilang side. Tapos yung mga stock ng semento, nilipat na po nila. Yan, dinala nila rito. Itong mga natitirang hollow blocks dito tsaka sa side, gagamitin pa rito sa back extension area. Yan na po yung nagagawa nila. Tapos dito, habang nandito tayo, pagkakuha namin ng coconut lumber sa phase 6, mag-iiwan na po ako ng instruction sa kanila regarding po sa setup ng ating plumbing. Yan, nandito po kasi yung kanyang lababo. Nandito po mapupunta yan. Tapos ito, mabablock na po natin yan. Mabablock natin ang hollow blocks. Tapos dito naman, titibagin po to yung part na yan, pero matitira tong wall na to. Tapos ito, mawawala rin po yan. Yan, mag-extend po kami ng another na structure dito para yung toilet and bathroom niya lumaki-laki. Yan yung nasa plano. Buhangin, meron tayo, graba, meron. Mga binaklas na metal paring galing dun. Kaya ipo-pull out na lang po ito. Kaya pwede rin gamitin po ito para sa paghulma po ng kitchen counter slab. Yan. Yan, may dala na rin tayong pako dyan at saka yan, yung mga fittings. Yan, pako, pamorma. Tapos yung fittings sa loob. Bali galing na po kami ng phase 6. Ito yung mga nakakuha namin doon. Bistayan, pinulik board, 2 pirasong sobrang hollow blocks. Tapos ito yung ating mga coconut lumber na natira po dun. Masyado nang marami po yan para dito.
Bali dito ko na muna ilalagay lahat. Tapos kapag nakuhaan natin ng gate pass yung para sa phase 3, ibibigay ko na lahat yan kay client owner doon sa bagong project namin. Yan na to, mga 2x3 tsaka 2x2 na coconut lumber. Diyan na muna sa labas na Rick na. Ayusin na lang mo namin mamaya. Oo, para maluwag-luwag nga. Okay, bali i-layout ko muna yung sa lababo para pagbalik ko mabigyan ko sila ng instruction. Tapos kukunin ko yung ilan sa mga nabaklas na rito na metal paring, dadaling ko sa Metrobil para naman sa pang forma po ng slab, kitchen counter slab. Baba lang po nila. Okay, bali nandito pa rin tayo. Yan, nandito na nga pala yung mga metal paring. Dadali natin sa Metrobil. Tapos si Master Jojo humabol dito. Yan, nagbigay na kami ng instruction sa mga kasama natin. Bali, meron tayong service faucet dito, isa. Yan, para rito. So ang sukat po nito mga karohos, bali sa 70 cm hahatiin lang namin. 70 cm hanggang dito, hatiin namin 35. Tapos yung height nya 60 cm service faucet. Tapos dito naman sa wall, 70 cm simula rito, kasi yun yung luwag po ng ating automatic washing machine. 60 cm lang naman yun So 70 kinukuha natin para may allowance. Tapos sa service faucet nya, isa 110 simula sa flooring. Kaya dito may service faucet tayo rito. Bali supply na po yun, supply ng tubig. Yan, nakaiwas siya, medyo mataas para hindi po bubunggo po sa likod ng washing machine. Ayan si Master Joe, good morning. Hi, good morning. Ayan naman dito. Tapos ang layout naman na kinuha namin dito, ito po kasing pintuan na yan at saka itong PVC doors ng toilet and bathroom at saka yung steel window, lahat yan matatanggal po yan. So mapapalitan po ito ng pintuan, solid door. Bali i-adjust pa namin ng konti. Tapos dito nag-allowance din kami ng 70 cm dito. Ayan, may markings na kami. Yan, 70 cm para sa rep. Tapos yung ito, hollow blocks natin yan. Yan, sa hollow blocks, kumuha naman kami ng 80 cm simula sa paa ng hollow blocks papunta rito. Then i-divide natin sa 2. Yung 40 cm nandito po yun. So 40 cm, yan naman po yung ating release ng ating drain sa ating lababo. So magkakaroon ng downspout dito pababa. Tapos dyan din, tubig pababa. Bali yung lababo natin kadalasan 70 to 80 cm po yun, yung haba. Tapos kumuha naman kami dito sa pader na to, simula sa pader na yan hanggang dito ng 180 cm. Kasi yun po yung bilang ng tiles. Bali 3 layer ng tiles dito, dito naman 2. Tapos nandito yung kanyang hollow blocks. Yan yung paa ng ating kitchen counter slab. Tapos dito naman pupunta yung ating bar counter. Yan. So magiging po to, kitchen area and bar counter itong space na to. Tapos dito saka na po natin sila bibigyan ng layout dito. Yan pa naman ay titibagin pa. So plumbing bago mag flooring. Pero sa ngayon ang assignment nila yung pagpoposte tsaka yung plumbing para papunta po dito. Yan. Okay na po ako dito. Bali didiretso na ako ng Metrobil. Joe, na ka? Walang diamond dyan. Diamond, nakating Sige, magdadala na lang ako pagbalik. Babalik pa naman ako rito. Ayan. Yung kailangan nila ng bala ng grinder pamputol ng tiles kasi yung mga pader gina-grinder bago tibagin. Tara. Dito na tayo sa Metrobil. Bila, good morning. Good morning. Tsaka si Adonis, good morning. Good morning. Yan. Yang metal paring. Yan ginagamit namin pang panukod, pang bracing para sa paghuhulma po ng buhos ng lababo. Yan, mas maganda rin po yung yung kahoy syempre. Pero maganda na rin po gamitin niya kasi makaka-save po kayo diyan. May dumating na tayo na mga kornisa. So ito yung kornisa natin. Gagamitin po sa taas at saka dito. Yung kisame nito maraming pwedeng gawin dito. Pwedeng cove ceiling, yung may strip light. Pero napagkasunduan na lang namin na maglalagay na lang kami ng edge. Yan, kornisa na lang po siya para yung dulo ng ating PVC panel at saka ng ating mga pader ay maitago. Maganda tingnan. 77 na. Yan dito lababo pa L-type. L-type na lababo.
Ayun, mga PVC ceiling panel na rin dito. Yan, baka hindi na ako makaakyat kasi hindi natin pwedeng tanggalin to. Ang tuntungan nila. Yan lang muna yung update. PVC panel installation. Bali, babalik po ako ng phase 4. Sa pagbalik ko doon, dadaan muna ako rito sa hardware. Yan, bibili po tayo ng mga pang waterline tsaka yung fittings. So, bibigay tayo ng update dito baka mamayang hapon na sa mga nagawa po nila rito. Tara. After natin dun sa Metroville, yan, dinako muna si Mrs. dito sa may All Home Tansa, dito sa may Vista Mall. Yan, pinagmerienda muna natin si Mrs. Bayad bills. Tsaka nagbayad ng bills para sa bahay. Balik tayo sa sa hardware kanina kung saan po tayo nag-intro. Yan, bibili po tayo ng fittings naman ng tubig. At saka nagkulang yung didos na tubo na dala ko. Yan, babalik po tayo ron para maihatid. Then diretso pananghalian na po tayo. Ang bilis ng oras talaga, no? Panghali ka agad. Meron din kaming tiningnan dito na tile sa All Home. Bali si client owner doon sa phase 3, bago kami mag-renovate po doon, meron na pong paon ng tiles na mga na-stock doon. Yun nga lang, nagkulang ng isang piraso. Hindi naman tayo nabasagan ng tiles, yun nga lang, nagkulang ng isa. Kailangan po natin makahanap para yung toilet and bath or yung CR dun sa second floor ay makompleto natin, mapaikutan natin ng kornisa. Tara, let's go. Yung hardware ulit. Bali yung tubo na PVC pipe na blue nandito sa loob, di medya. Ayan, tapos nag-add pa si... Thank you ha, thank you. Nag-add pa si Ricky ng isang tubo. Nandidos. Tsaka yung fittings, dala-dala na rin namin. May solvent pipe naman dyan, no? Meron ako. Ayan yung yung tubo, nakapailalim. Nakapaloob pala, nakapaloob. 3 piraso. Kasi tarik yung mga fittings, may thread na rin dyan, tsaka teflon. Yan. Yun nga lang po sa bubuhay, no? Yung dito yung pinutulgo. Oo, yan, dyan lang Magtitinala dudugtong. ako. Oo, tama. Papunta rito, sa dalawang supply ng tubig. Dito sa siya na lang. Yan. Bali, ito yung layout namin kanina. Yan, magkakaroon ng pinaka-downspout ng drain dito. Tapos, dito na kami kukuha ng supply sa toilet and bathroom. Papunta rito sa kitchen. Yung catch basin dito, ayan, binuhay lang namin. Yan yung downspout naman sa gutter. Ay, nakapakain na po sa poste. Yan, papunta rito. Tapos yung sa lababo naman, itong PVC pipe sa lababo, yung release niya pupunta rin sa catch basin. Yan, tapos babakalan po nila to bago nila buhusan. Yan, babakalan muna. Maglalagay din bus dito, di ba? Metro mo ba? Nang ganun papunta rin dito. Papunta din dyan yung pinaka floor drain niya. Hindi, wala na. Wala na. Wala na tayo. Ito na yung pinaka drainage natin. Okay na. Okay, wala na dun. Ito na mismo yun. Yan, bali, tinatanong ni Ricky kung may floor drain pa rin. Kasi kadalasan pag may cladding tayo rito sa harapan, maglalagay tayo. Yan. Kahit maglagay kasi tayo ron, ang punta pa rin ng tubig yan dito. Tara, break time muna. Kambing. Kaldereta. Tsaka adobo, no? Ayan mga karos, bali after break time, kakatapos na natin naman ang halian, tas si Mrs. natin na natin sa bahay. Ayan, bali may pinabili tayo. Bali nagpautos tayo ng dalawang additional na 2x2x8 na kindray pa para dito. So yung iba na kindray na 2x2 nagamit na po para dun sa bed box sa second floor.
Tapos dito sa first floor, meron tayong pinabubuo kila Master Jojo na isang upuan na pwede ring maging higaan dito sa ilalim ng staircase. So nagpautos lang tayo ng drawer guide, nagpabili tayo at saka 2x2 na Kindrive pa. Kaya hintayin muna natin dito. So nandito nga po pala tayo sa likod subdivision ng Phase 3 Lumina. Yan, shoutout muna kay SAS Channel. Yan, God bless po sa inyo ma'am. And ingat po palagi. Habang hinihintay natin siya si Andre. Yan, tawid lang tayo. Ito yung Lumina Phase 3. Yan dito. Kapag hapon, pumupunta po kami rito sa may dulo. Nakaka-relax dito. Ayan, doon sa pinakadulo. Yan, dinadala ko dyan yung e-bike kasama si Mrs. at saka si Chanel. Medyo mainit pa kasi kaya hindi matambayan. Yan, may maliit na ilog doon sa pinakadulo nito. Pero parang creek na rin yan. Pero masarap po tumambay dyan kapag hapon, mga bandang alas 6. Yan, paggabi na. Tapos ang ganda ng paglubog ng araw. Itong lupa na to, yan, sasakupin niya ng subdivision ng Camellia. Yun, inuumpisa na nga doon sa dulo. Natigil lang to kasi nung nag-pandemic. Ayun, bakaw. Tapos yung helicopter. Yan, may ano dyan, may landingan ng helicopter dyan. Nung pandemic, namimingwit po kami ng tilapia dyan sa dulo para may pang ulam. Hintayin ko lang si Andre. Nagpabili nga rin po pala tayo ng ng Solignum Soil Guard. Kasi naka-schedule ngayon na araw na to, tanghali hanggang hapon yung pagbubuhos po ng mga column po doon. Yung column para dito sa Phase 3. Yung bagong project natin dyan. Tawid tayo. Medyo matagal si Andre kasi e-bike na e-trike yung gamit niya. Dito na po tayo. Ayan po yung bagong pinamili natin. Bali yung 2x2 Kindrive. Then may additional din po na Kindrive na half by 1 or liston. At saka yan yung drawer guide. Tapos bumili rin tayo ngayon ng Solignum Soil Guard dahil magbubuhos na po dito sa project sa Phase 3, bagong project natin. Sige na, ha, mamaya na lang, Trey. Bali yung resibo po ay napagsama. Yan ay inutusan lang kasi natin sila, pero paghihiwalayin ko po ito dun sa hardware, babalik po tayo. Yung Solignum Soil Guard 4,500. Ingay ng motor. Bali yung silib ng soil guard, bali tatlo to, 1,500 isa, di 4,500. Tapos itong 2x2x8 4 pieces, then 2 pieces yung drawer guide, 10 pieces naman yung half by 1 by 8 na liston. Ayan. Tara. Okay, dito na tayo. Sige, kunin nyo na yung yung tatlo dyan. Stock na natin yan dyan. Paiwan na lang doon sa sa toilet and bath. Bali dumating nga rin po pala yung graba ngayong araw. Bali ang balanse na lang po sa atin ng hardware, dalawang dump truck ng buhangin, mini dump truck. Sa graba wala na po silang balanse. Yan, dito medyo madami po tayo ngayon dito. Ayan, si Jamil nandito, si Louie nandito rin. Ayan, hindi pa natin sila nababati. Magandang hapon, Kuya Boy. Magandang hapon. Ayan, Tam, magandang hapon, Tam. Tapos si good afternoon, Tam. Tsaka si Louie. Ayan na. Tsaka si Marvin. Tsaka si Jamil. Good afternoon. Tsaka si Kuya Richard. Good afternoon. Nalito kayo, good afternoon kasi ngayon. Satat mo na dyan. Ayan na. Ito yung ating Solignum. Bali sa isang mil, yan nakaka-apat na balde sa 1 litro. Bali ang sistema natin dito mga karos, isama natin sa video yung pala nito, yung tubig putol pala, kasi ang pagkakaalam ko ay kinandado lang ng may-ari. So putol siya. Bali nangontrata na lang ako dun sa kabilang bahay.
So ang sistema nito, bali magbabayad na lang po tayo. Ayan, bumili ako ng hose kanina para may supply po kami ng tubig dito. Ayan, yan na lang po yung paraan na ginawa po natin. Wala naman pong iba kasi matagal po to bago ma-unlock. Kailangan pong asikasuhin pa sa opisina. So ang project at assignment natin dito, bali magbubuhos sila. Magbubuhos po sila ng flooring. Pero bago yun, bubuhusan po muna natin ng solignum. Hintayin muna natin na kumapit po sa lupa itong gamot. So okay na tayo rito. Tie beam, nakaset, parilya, nakaset na. Tapos dito rin, yan, ayos na yung pati sa magiging runner natin na poste rito sa gilid. Yan, okay na din. Yan na. Yan, bubuhusan na po muna nila. Titikman mo, matamis. Okay, goods na yan. Tira. Dahan-dahan na yung mata, pakatamaan. Yung gilid-gilid bin. Yan, gilid-gilid. So bali time check, 1:00 pasado. Wala akong kasiguraduhan kung matatapos natin to hanggang uwian, pero just in case na hindi, magpapa-overtime tayo. Na kailangan po isang buhusan lang po to lahat. Tapos sa tie beam naman po ay ano na lang po yan, ay susunod. Buhos, soil guard. Yan, i-rest lang natin ng saglit yan. Pagka kumapit na yung gamot sa lupa, okay na yan. Pwedeng-pwede na. Tapos nga pala ka tayo ng Richard. Ikaw muna kung matamis. Ako hindi mo na mahal ang buhay mo. Yan, solid no soil guard lang. Buhay mo. Bali mga karos, nagbago tayo ng plano. Ayan, bali si Bilog at saka si Adonis, ipa-pull out natin sa Metroville ngayon. Ayan, bali mag-aalas 3 na rin naman po. Kahit iwanan na nila ng 2 oras hanggang uwian, bali dadaling ko sila rito. Kasi kukulangin tayo sa manpower dito. Dapat yung buhos kasi isang monolithic lang, yung hindi tayo matutuyuan. Sa tindi ng init ngayong panahon na to, baka matuyuan tayo at hindi naging monolithic yung buhos natin. Ayan, dadagdagan po natin yung rito, yung mga gumagawa. Tapos yung din, yung materialis din, nagpa-deliver na po tayo ng ating pinulik board at saka coconut lumber. Bali alalay lang, hindi muna full blast. Ayan, baka sumobra tayo. Yan. Tayo. Second batch na to, Tam, na? Opo. Second batch. 10. Ayan. 5 una. Ilan ang una niyan? 5 semento ang una niya nahalo. 3. Yan na, bali sa 5. Ito pa lang yung nabuhusan. Ito tsaka yan. Bali ang kapal po niyan 320 cm. Simula doon sa pinakailalim ng puting natin, yung hukay. Yan. Yan, tapos pasusunurin natin si Bilog at saka si Adonis. Then may deliver po tayo na na coconut lumber at saka pinulik. Yan. Yan, dapat ang bubuhusan na natin ngayon yung puting lang. Pero idadamay na po natin yung beam. Yan, idadamay na para isang buhusan na lang. Ito, yung damay na po siya para sa mga susunod makapag-asinta na. Makapag-asinta tayo ng hollow blocks. Ayan. Lumpos din lang yun. Ayan.
Nako, wag lang sanang uulan. Ayan, dumami na tayo rito. Ang wala lang po rito si Chichi tsaka si Ricky. Nandun sila sa phase 4. Ayan, dumating na si Bilog dito at saka si Adonis. Ayan, saktong-sakto. Merienda, oh, merienda muna. Nako, wag kang uulan. Nagbubuhos pa naman ho kami. Ayan na. Ah, merienda muna. Diwata. Diwata. Kamukha no, kamukha. Ayan. May konting inaayos na nandito. Oh, yun na, naririnig niya ba yan? Umukulob mo. Ah, break time mo na. Ah. Okay, after break time, yan, dumating na yung adhesive natin. Ito, matagal pang gagamitin. Kaso nga lang bihira magkaroon nito sa hardware, kaya binili na natin. Yan, magandang klase yan, Dabco. Yan, bali 30 bag. Yung simento hindi sa atin yan. Kasi itong 2x3 na coconut lumber at saka pinolik board, yan atin. Panibagong order natin. Ito maganda. Yung ganyang kakulimlim. Sarap magtrabaho. Huwag lang uulan, di ba? Kulub-kulub pa. Yung coconut lumber, bali stock lang natin dito yan. Yan, nagpa-onhan na tayo kasi ang kasunod na po kasi nito, pag nabuhusan yan, asintada. Pag asinta, pwede na magporma ng hollow blocks para dun sa poste. Yan, tapos yung pinolik board, kaya meron na kagad tayo nito kasi yung pan sidings natin dito sa mga tie beam. Yan, pang sidings natin. Yan, inaayos na lang ng konti yan. Tapos dire-diretso naman po yung pagbubuhos ng pinakaputing lang. Ang kasunod na dyan, yung pagsa-sidings, pagpoporma. Yan na yung susunod na bubuhusan. Kaya marami na tayo rito. Bali si Kuya Dindo din, kung sakaling wala na masyadong ginagawa doon, pwede na natin siyang patulungin din dito. Yan, para mas marami tayo. Coco lumber, dito na lang muna. Hinulugan na lang yung poste. Alignment na lang bago buhusan. Yan, Coco lumber. Ilan po yung Coco lumber nyo, boss? Ilan? 19. Okay, 19 lang yung dumating. Itong pinolik nyo, 5 lang. 5 lang yung pinolik board. Yan, pero ang order ko yata niyang 7. Tapos ito 30. Yan, 30. Tapos yung ibang Coco lumber ko na sobra, ibibigay ko na rito kay ma'am. Yun nandun sa phase 4. Okay na yung delivery. Medyo marami pa silang kulang. Kasi kung ano lang yung stock nila sa hardware. So to follow na lang yung ibang Coco lumber tsaka itong pinolik. Yan, start na uli sila rito. Yan, nilalagay na lang muna ng maayos yung hulog ng mga poste. Pero dire-diretso naman po yung buhos ng puting. Yan, bago tayo mag-offset dun sa biga. Yan, dire-diretso na to. Kaya din da. Yan, tulong ka rito kuya. Ayan. Bali binayaran ko muna yung mga dumating.
30 pieces na 2x3x10, tsaka 7 pieces na pinulik board na 1/2. May dumating din na common nail na D2 at tsaka D3 na tig 1 kilo. Ang bali 8,590 yung sa ginagawan po natin doon sa buhos. Pero te, yung mga balanse paparating na ngayon Oo. Okay, yung pa-follow up na po yung follow up yung mga ibang balanse pa rito. Yan, 19 lang kasi yung dumating na Coco Lumber. Tapos sa pinulik board 5 lang, kaya may balanse pang 2. Tapos may balanse pang 11 naman sa Coco Lumber. Thank you. Ma'am, thank you ha. Salamat. Salamat po. Bali, bumalik tayo rito sa hardware kasi kanina nagsama po yung Solignum at saka yung order din natin sa phase 3. Bali, ito, binura na lang po yung Solignum dito. Bali, 2,468 sa finishing carpentry na ginagawa ni Master Jojo. Tapos yung soil guard Solignum natin, 4,500. Magkaiba po kasi yung may-ari nito. Kaya kailangan natin paghiwalay. Tara! Bali, hindi na tayo makakapag-update sa ibang ongoing project natin. Yan, hindi na tayo makakaikot kasi nandito na ibang tropa. Pagkalig yung speaker, pwede. Oo, pwede. Pwede yung speaker. Ah, wala ko lang. Yung Bluetooth. Time check, alas 5 na ng hapon. Yan, may paano tayo, may pamerienda tayo sa tropa yung mga natira rito. Ayan o. Yan, bali nagpauwi na tayo ng ilan sa tropa kanina. Kuya Dindo tsaka si Tamtam. Nagbawas na tayo kasi onti na lang naman yung bubuhusan dito. Baka tatapusin na lang nila. After na lang na, after matapos saka magme-merienda. Ayan. Unti-unti na lang yung haluin dito. Yan, nabago yung schedule ng plano natin ngayong araw dahil kailangan po ng tao dito.
Yan, salamat naman kasi hindi umulan. Nakatulong yung kanina kasi hindi masyadong mainit yung weather. Laking tulong sa mga manggagawa. Tapos dito mga karos, bali nag-schedule tayo ng hakot panambak. Tapos naka-schedule din po yung hollow blocks natin. Bali kung alin na lang po sa dalawa kung ano yung mauuna. So papahakot natin ito hanggang dito. Tapos kung mauuna yung maghahakot, mas maganda. Pero kung hindi, doon na lang yung hollow blocks. Dito kasi mauuna yung kasinta ng hollow blocks natin eh. Kaya mas maganda nandito po sana yung paglalagyan. So onting ano na lang to, onting oras na lang, hollow na lang, buhos na lang ulit. Then bubulihin yung ano, yung buhos natin. Ayan, kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Ang paalam po muna.